Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sabas. Taong 1940, Santa Magdalena, Sorsogon. Itong mga panahong ito, nasa edad 40 anyos na itong si Sabas. Meron na rin siyang sariling pamilya at kasalukuyan sila noong nakatira sa paanan ng isang bundok na may bukirin. Ganun naman talaga noong panahon, di ba? Karamihan sa mga tao, sa bundok talaga nakatira. Iisa lang din ang pinagkukunan nila ng pamumuhay, at yun ay ang pagsasaka. Minsan kapag sinuswerte sila sa mga naiipon nilang kopra, na ipapalit nila yun sa bayan, sa mga hayop kagaya ng baka, kambing, at iba pa. Mura pa kasi noon ang bentahan ng mga hayop. Kaya kapag gipit ka na talaga, ipinapapalit na lang nila ito sa mga pangangailangan nila. Konting description lang din sa bahay ni Sabas. Kung hindi ninyo na itatanong, barong-barong lang ang bahay nila. Ilang metro lang ito, kung saan binubuo yun ng mga pangkaraniwang materyales, kagaya ng pawid at kawayan. Nakataas din sa lupa ang sahig ng bahay upang maging kulungan ng mga manok ang ilalim nito. Wala rin silang palikuran sa loob, kaya obligado ka talagang lumabas sa oras na tinatawag ka ng kalikasan. Ayon nga kay Sabas na, kapag tumatai sila noon, ibinabalot na lang nila ito sa malaking dahon, sabay tapon nito sa kakahuyan. Minsan gumagawa sila ng hukay para paglibingan ito. Nang sa gayoy hindi naman gaanong madumi ang paligid nila. Dagdag pa niya na, wala rin silang kapitbahay sa lugar na yon, kaya bibihira sila doong makakita ng taong dumaraan. Kadalasan, nakikita lang nila ang kanilang mga kapitbahay kapag sumasapit ang gapasan ng mga pananim. Bagaman masasabi nating napakaburyong ng ganoong buhay, para kay Sabas at sa kanyang pamilya, wala itong problema. Bukod kasi sa yun talaga ang kinagisnan nila, wala naman silang kakayahang baguhin ang kanilang mga tadhana. Kung susubukan din nilang manirahan sa sentro ng bayan, maghihirap lang sila, kagaya ng mga kakilala nilang tumungo sa mga ganoong lugar. Mas pipiliin din nilang mamuhay sa bukid dahil sa panahon ng kagipitan, may makakain silang libre. Pagtatapat pa ni Sabas na, wala naman talaga noong nangyayaring kakaiba sa lugar nila. Ang kaso lang, nang may makilala siyang dayong mangangalakal, doon na yun dahan-dahang nagbago. Sa abot ng pagkakatanda ng anak ni Sabas, Biyernes noon nang pumunta sila sa merkado. Di pa man sila tumatagal, may lumapit sa kanilang isang lalaki na may pasan-pasang 2 sakong naglalaman ng tig-iisang kambing. Paglapit nito sa kanila, agad naman yung nag-alok na ipapapalit nito ang 2 sakong yon sa 3 sako ng bigas na kanilang ibinibenta. Nang marinig naman ni Sabas ang tungkol dito, bahagya naman yung napasilay sa kanyang anak habang nag-iisip ng malalim. Aminado rin kasi itong naghahanap yon ng kambing na maaalagaan, kaya parang gusto na nitong kunin ang ganoong pagkakataon. Pabor din yun sa kanila, lalo pat inaasahan nila noon, hindi lang 3 sako ng bigas ang kapalit ng isang batang kambing. Dahil sa ganun lamang, ora mismo kinagat na yon ang kanyang ama. Pagbaling nito ng paningin sa lalaki, napangiti lang naman yun habang sumasagot dito ng, Sige, kung yan ang gusto mo payag naman kami. Tsaka isa pa, mukhang kokonti lang din ngayon na nangangailangan sa mga bigas naming dala. Hindi ka na rito lugi. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman itong ibinaba ang sako
sabay kilatis sa klase ng bigas na kanilang dala. Matapos naman niya yung gawin, hindi na rin nagdalawang isip ito na ibigay ang 2 kambing. Bago naman sila magkahiwalay, inihabilin sa kanila ng lalaking yon. Hindi siya ang nagpalaki sa mga ito. Kaya rin niya yun ibinenta ng mura ay dahil sa naligaw lang din yun sa pamamahay niya. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman itong inabisuhan si Sabas na wag nang maingay. Kung tutuusin kasi, pabor yun sa kanilang dalawa, kaya wala na siyang dapat na isipin pa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napilitan na rin siyang sumang-ayon buhat sa pangangailangan. Maya-maya pa, nang maisaayos na nila ang lahat, dali-dali naman silang umalis para ihanda ang kulungan ng kambing sa kanilang tahanan. Lumipas ang araw na yon, kahit papaano naging maayos naman ang buhay nila. Yung mga kambing na kanilang ipinalit, malakas namang kumain, kaya kahit papaano, nakampante na rin silang wala itong mga sakit. Habang pinagmamasdan yun ni Sabas, di naman niya maipagkakailang natutuwa siya sa palitang nangyari. Dumaan pa ang mga buwan, unti-unti na nga niyang napapansin ang paglaki ng mga kambing. Ang kaso lang habang tumatagal yon sa puder nila, may napapansin siya ritong kakaiba. Ayon kay Sabas, sa tanang buhay niyang nag-aalaga siya ng ganoong hayop, doon lang siya nakakita ng kambing na malauling ang kulay ng ngipin. Baliktad din ang pagtubo ng sungay nito, tapos bibihira lang yun lumikha ng huni. Dagdag pa niya na, wala naman siyang kakaibang nararamdaman pero sa oras na pinagmamasdan niya ang mga kambing na yon, may napapansin siyang isang mabigat na presensya na pumapalibot sa katawan nito. Siyempre, dahil sa wala namang kaalam-alam itong si Sabas, hinayaan lang niya ang mga bagay na kanyang napapansin. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nakumpirma niya mismo na hindi mga pangkaraniwang hayop ang 2 kambing na kanilang inaalagaan. Sa abot ng pagkakatanda ng kanyang anak, gabi noon ng Biyernes, habang nagpapahinga ang kanilang pamilya, bigla naman yung nagising, gawa ng nakaramdam ito ng matinding pananakit ng tiyan. Paglabas naman ni Sabas ng silid, nagmamadali naman yung tumungo sa kusina at nung makakuha na yon ng lampara, agad naman itong pumanhik sa labas ng bahay para ilabas ang kanyang sama ng loob. Nataon din noong katabi ng kulungan ng kambing sila tumatae, kaya pagkaupo niya roon, agad naman niyang napansin na wala ang 2 nilang alaga sa loob nito. Matapos naman niya yung masipat, pinili niya munang tapusin ang kanyang ginagawa bago niya ito hanapin. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo guminhawa na ang kanyang pakiramdam, agad naman siyang tumayo para hanapin ang mga kambing nila. Sa isip-isip niya noon, maaaring nakatakas lang yun sa kulungan, kaya wala yun sa loob. Hindi rin siya nag-isip na baka pinagnakawan sila ng ibang tao, gawa ng unang-una malayo naman sila sa baryo. Masyado itong imposible kung iisipin, at alam din niya sa kanyang sarili na walang magtsatsaga ng mga kambing na hindi pa naman mapapakinabangan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, paulit-ulit naman niya itong tinawag. Ang kaso lang, magsasampung minuto na noon ang dumaan, hindi pa rin niya matukoy ang kinaroroonan ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas niya sa bakod ng bakuran ng bahay nila, bigla naman siyang natigilan nang may marinig siyang kakaibang huni di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Ilang beses niya pa itong sinipat pero dahil sa dilim ng lugar, di niya ito gaanong maaninag.
Hindi naglaon. Nang wala na siyang mapagpipilian, nagpasya na siyang umikot sa buong paligid. Bit-bit ang isang malaking tipak ng kahoy. Walang takot niyang sinuyod ang lugar hanggang sa mapadpad na siya sa paanan ng bundok na pinagsasakahan niya. Pagsilay naman niya sa unahan nitong bahagi, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang 2 taong nakatuwad na kumakain ng isang buong baka na nakabuwal na sa lupa. Pagsilay naman niya sa mga nilalang na yon, dahan-dahan naman siyang napakubli sa takot na baka masipat din siya ng mga ito. Alam kasi noon ni Sabas, mga aswang ang mga nilalang na kanyang nakita. Malakas din ang kanyang kutob na sa oras na masipat siya ng mga ito, paniguradong malalagay sa alanganin ang buhay niya. Pagkaraan pa ng kalahating oras, halos maubos na ng mga nilalang na yon ang isang buong bakang pinatay nila. Maya-maya pa, nang halos purong buto na lang ang naiwan sa kanilang biktima, laking gulat na lamang niya nang mag-anyo yung 2 kambing. Kahalintulad na kahalintulad ng mga ito, yung kambing na kanyang inalagaan, kaya para makumpirma kung yun nga ay sa kanya, sinubukan niya itong sundan hanggang sa hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Nang masipat niya kasing pumasok ang mga kambing na yon sa ginawa niyang kulungan, doon na niya nakumpirma ang lahat. Nakakabahala man yun para sa kanya, pinili niyang umakto ng normal. Kinabukasan paglabas nilang magpamilya, hindi na nagdalawang isip itong si Sabas na ilahad sa kanyang asawa ang mga nakita niya noong nagdaang gabi. Matapos naman niyang maibahagi ang kanyang istorya, ora mismo inutusan siya nitong ibalik yun sa baryo. Dagdag pa nito na, dahil sa kanyang mga sinabi, hindi na sila makakatulog ng mapayapa sa gabi hanggat naroon pa ang mga kambing. Nang marinig naman yon ang panganay niyang anak, inabisuhan naman siya nitong pwede nila yung patayin nang sa gayoy mawala na ang kanilang pinoproblema. Subalit, dahil sa takot noon ni Sabas na magkaroon ng kasalanan sa mga ito, hindi siya pumayag na paslangin ang mga kambing. Ang ikinakabahala niya kasi, na baka sa oras na pinagbalakan nila yon ng masama, sila ang una nitong papaslangin. Dahil sa ganun niyang rason, kaya na may sa halip na ipagtabuyan ang mga kambing, nagpasya siyang lagyan na muna yon ng isang matibay na tali sa leeg hanggat hindi niya pa nakikita yung lalaking nakapalitan niya nito. Matapos naman niya yung gawin, agad naman siyang pumanhik sa baryo kasama ang kanyang pangalawang anak. Habang binabagtas nila ang daan, napag-usapan naman nila ang tungkol sa lalaking hinahanap nila. Nandun din kasi ang anak niyang yon nang makipagpalitan sila ng kalakal, kaya inakala nitong may nabanggit yung lugar kung saan yun madalas na nanananahan. Nang marinig naman yun ni Sabas, mariin naman niyang inilahad dito na walang nabanggit ang lalaki ukol sa ganoong bagay. Pero ang sinabi nito sa kanya, araw-araw yung pumapanhik sa kanilang baryo, maliban na lamang sa araw ng linggo. Yon ang kanilang pinanghawakan, kaya umaasa talaga sila noong makikita nila ito, noon ding mismong araw na yon. Marami man ang nagtataka kung bakit sila pumunta doon ng walang kalakal na dala. Hindi na nila ito pinansin. Pagpatak naman ng 3:00 ng hapon, medyo nag-aalala na rin ang anak niya, gawa ng iniisip nito, sasapit na naman ang gabi, nakasama nila ang mga aswang na nagbabalat kayo bilang kambing. Mabuti na lang, bago pa man noon tumalikod ang araw, dumating ang lalaking kanilang hinihintay. Pagsilay naman ito sa kanila, dali-dali naman yung lumapit, sabay kumusta. Nang marinig naman ni Sabas ang sinabi nito,
hindi na rin siya nag-alangang ilahad dito ang tungkol sa mga nalaman nila. Sa kanilang pag-uusap, gulat naman ang lalaki ukol sa mga bagay na kanyang inilahad. Noong una, pinabubulaanan pa nito ang mga paratang niya, pero nang dumating sa puntong sila na lamang ang naroon sa lugar na yon, napilitan na rin itong magsabi ng totoo. Ayon sa lalaki, pagmamay-ari ng kuno-kunong aswang sa lugar nila ang mga kambing na yon. Wala naman talaga siyang balak na pagnakawan ng mga ito, pero araw-araw na kasi yung nagiging peste sa lugar nila. Magmula rin noong nawala ang mga kambing, unti-unti nang guminhawa ang buhay nila. Kahit papaano napanatag naman ng lalaki, lalo pat hindi yun hinanap nung mag-asawang nagmamay-ari rito. Inakala rin nilang pangkaraniwang kambing ang mga hayop, kung kaya't nagpa siya yung ipalit na lamang sa ilang sakong bigas. Dahil sa mga sinabi nito, napamura lang naman itong si Sabas. Galit na galit siyang kinumpronta ang lalaki sa kadahilan ng wala itong kaide-ideya sa panganib na kinakaharap nila. Nang marinig naman ito ang kanyang mga hinaing, hindi na rin yun nagdalawang isip na magbigay ng tulong. Ayon dito, hindi na niya maibabalik ang mga bigas na ibinigay nila Sabas at ang tanging maitutulong na lang niya ay ang pagpatay sa mga kambing na yon. Humingi rin ito ng tawad sa kanila, gawa ng hindi nila inaasahan ang ganoong pangyayari. Aminado rin ng lalaki sa kasalanan kanyang ginawa, kaya nangako yun sa kanila na gagawin ng lahat para makabawi. Nang maramdaman naman niya ang pagiging sinsero nito sa mga salita, nagpa siya yung wag na yung pagbayarin sa mga bigas na ibinigay nila, basta ba'y matulungan sila nito sa pagpatay ng mga kambing. Nang magkasundo naman sila ng lalaki, inabisuhan naman sila nitong maghintay sa baryo dahil may kukunin lang yon sa pamamahay nito. Nang marinig naman ni Sabas ang sinabi nito, nagdesisyon naman siyang sumama kesa maghintay. Ang ikinakatakot niya kasi, baka takasan sila ng lalaki kahit may kasunduan na sila. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ito ang kanyang pagdududa, napilitan naman yung isama sila. Sa kanilang paglalakad, nabanggit sa kanya ng lalaki na malayo sa baryo ang tahanan nito. Di naman yung pinansin nila Sabas dahil ang mahalaga, makabalik sila sa lalong madaling panahon. Kalahating oras pa ang lumipas, narating nila ang mumunting bahay nito na nasa gilid lang din ng palayan. May mga kapitbahay din ng lalaki sa lugar pero bilang lang yon sa mga kamay. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay nito, una naman itong kinuha ay yung isang mahabang itak. Nagdala rin yun ng asin at iba pang mga pangontra nang sa gayoy madali nilang maidadarag sa lupa ang 2 kambing sa oras na papatayin na nila ito. Pagkatapos namang kuhanin ng lalaki ang mga gamit nito, agad naman nilang nilisan ng lugar. Ang kaso lang, ilang metro pa lang ang layo nila sa bahay nito, nakasalubong nila ang matandang mag-asawa na nanlilisik ang mga paningin sa kanila. Pagharap naman nila rito, bigla naman silang napatahimik nang marinig nilang magwika sa kanila ang matandang lalaki ng, At saan ka naman pupunta? Malaman-laman ko lang na pinatay mo ang mga hayop na pagmamay-ari ko. Hindi kita papakitaan ng awa. Kilala mo ko, Palabiano. Halangang kaluluwa ko sa mga taong kagaya mo. Pinalagpas ko na ang pagnanakaw mo sa amin. Tapos ngayon, mukhang may binabala ka na namang hindi maganda. Tunay nga talagang sinasagad mo ang pasensya ko. Nang marinig naman ng lalaki ang sinabi nito,
Agad naman yung sumagot dito ng, Ha? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Bakit akong pinaparatangan mong nagnakaw sa kambing mo? May patunay ka bang ako ang kumuha nun? Sige na, marami pa kaming gagawin. Pagkarinig naman ng matanda sa sinabi nito, tahimik lang naman yung nagmasid sa kanilang paglalakad papalayo. Pagsilay naman nilang malayo na sila sa kinaroroonan nito, napangisi lang naman ang taong yon habang inilalahad sa kanila na wala silang dapat na ipag-alala. Matagal na rin kasing naninirahan sa lugar nila ang mag-asawa at ni minsan hindi pa yon nanalo ng mga kapitbahay nito. Dagdag pa nito na hindi nito malalaman ang kanilang mga gagawin, kaya may isa sa katuparan nila ito nang hindi sila naaargabyado. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, sumuporta lang naman siya sa nais nitong mangyari. Kung iisipin kasi, wala na rin naman siyang pakialam sa alitan ng dalawa, lalo na't hindi niya yun problema. Ang nais niya lang noong mangyari, maalis sa pamamahay nila ang dalawang kambing, buhay man o patay. Hindi naglaon. Nang makabalik na sila sa kanilang pamamahay, agad naman nilang pinuntahan ang isang maliit na kulungan. Pagsilay naman nilang nasa loob ang mga kambing, dali-dali naman nila itong pinagtulungan upang matalian ang mga paa nito. Habang ginagawa nila ang bagay na yon, pilit namang nagpupumiglas ang dalawang nilalang, subalit kalaunay na igapos din nila ang mga ito. Pagtaladkad naman nila papalabas sa dalawang kambing, agad namang sumalubong sa kanila ang animoy mga nabubulok nitong amoy. Napakatapang din ng baho ng laway nito na kung iyong ang aamuyin, talaga namang mapapausog ang iyong sikmura. Pagdating naman nila noon sa harapan ng bahay nila Sabas, agad naman silang gumawa ng siga para magpakulo ng tubig na merong asin. Ayon kasi sa lalaki, isa yon sa mga alam niyang pamamaraan upang madaling mapaslang ang mga alagang sigbi ng aswang. Matapos naman yung marinig nila Sabas, wala naman silang ibang ginawa noon kundi ang maghintay. Pagsilay naman nilang kumukulo na ang tubig na inilagay nila sa siga, agad naman nila itong pinagtulungan ng kanyang anak para ilapit sa kinaroroonan ng lalaki. Akala nila madali nila itong mapapatay, pero pagbuhos ni Palabiano ng kumukulong tubig sa katawan nito, bigla nila yung narinig na nagmura habang paulit-ulit na sumisigaw. Nanlilisik din ang mga mata nitong tumititig sa kanila na para bang tinatandaan nito ang kanilang mga wangis. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga naranasan, nagpatuloy ang kanilang ginagawa hanggang sa hindi nila namalayan, tumatalikod na pala ang araw sa kalupaan. Maya-maya pa, nang mapatay na nila ang unang kambing, dali-dali naman niyang kinaladkad ang katawan nito patungo sa ukang pinagkakaabalahang hukayin ng dalawa niyang anak. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang isusunod na nila ang ikalawa, muli na naman silang natigilan nang may masipat silang dalawang tao na mabilis na naglalakad sa daang nagdudugtong sa bahay ni Sabas. Pagsipat naman nila sa mga nilalang na yon, agad nilang nakita ang dalawang matandang mabilis na tumatakbo habang nagpapalit ng anyo. Maya-maya pa pagbungad sa kanila ng isang malaking aso, dali-dali naman siyang tumayo habang sinisigawan ng kanyang mga anak na pumasok na sa loob ng bahay nila. Si Palabiano naman noon, tulalang nakatitig lang sa dalawang nilalang na parabang sa sobrang takot nito, binalot na yon ng matinding tigalpo. Mabuti na lang, bago pa man sila malapitan ng dalawang dambuhalang aso, nagawa niyang mabasag ang tigalpo sa katawan nito
sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat. Pagbalik naman ng wisyo ng lalaki, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na kumaripas ng takbo patungo sa bahay niya. Subalit sa kasamaang palad, pagtulak naman nila noon ng pinto, napansin naman nilang nakatrangka yon mula sa loob. Akmang bubuksan pa sana yon ng kanyang anak, pero pagsilay naman niyang malapit na sa kanila ang dalawang aswang, agad naman siyang napasigaw, sabay lundag sa hagdan ng kanilang bahay. Nang marinig naman ng anak niya ang kanyang sinabi, hindi na rin ito sinubukan pang buksan ang pinto. Sa halip di na kumaripas sila ng takbo papalayo, pinili nilang sumuot sa kulungan ng mga manok. Mula roon tahimik silang nagtago, maiging pinakikiramdaman ang mga susunod na gagawin ng mga nilalang. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng dalawa na nasa ilalim sila ng bahay, mabilis naman yung nagpalit ng anyo. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang mga maiitim na binti ng mag-asawa. Habang pinagmamasdan nila ito, napansin naman nila ang pag-unat ng mga buto nito na animoy mapuputol na. Hindi naglaon, unti-unti na ring tumuwad ang mga nilalang na yan hanggang sa ilang metro na lamang ang taas nito mula sa lupa. Pag-ikot naman ng ulo nito patungo sa kanilang kinaroroonan, bigla naman yung umangil habang dahan-dahan nitong inilalabas ang mahahaba nitong mga dila. Matapos naman yung ipakita ng mag-asawa, nasaksihan din nila noon kung papaano magsikalasan ang mga nabubulok na nitong ngipin. Sa ilalim kasi ng mga ngipin na yan, nagtatago ang mga matatalas nitong mga pangil. Ayon kay Sabas, para itong pangil ng buwaya dahil sa sobrang haba nito. Kasindak-sindak din ang mukha ng mga nilalang na yon, gawa ng para itong mga nilalang na malayo sa wangis ng isang pangkaraniwang tao. Inihalin tulad din niya ang mag-asawang aswang sa wangis ng isang demonyo. Pagtatapat pa niya na, yung ilong nito literal na tinapyas. Butas lang ang naiwan doon, tapos yung mga mata naman nito parang lumuluwa na. Abot tenga din ng laki ng kanilang mga bunganga, kaya sa oras na bumubuka ang mga bibig nila, halos matago na nito ang kabuuan ng kanilang mga muka. Hindi lang yon, sa bawat paggalaw din ng dalawa, nakakarinig siya ng mga katagang hindi niya maintindihan. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, unti-unti niyang nauunawaan na wala na silang matatakbuhan. Maya-maya pa pagpaikot naman ng dalawa, tanging mga yapak na lamang nito ang kanilang naririnig. Hindi na rin nila yon makita, dahilan para mapilitan silang umatras patungo sa pinakagitnang bahagi ng kulungan. Akala nila mananatili sila roong ligtas, pero sa isang iglap, bigla na lamang nilang nasipat ang pagpulupot ng dalawang mahabang dila sa mga binti ni Palabiano. Pagbaon naman ng matulis nitong dulo sa kanyang laman, buong puwersa naman yung hinila ng mga aswang hanggang sa makalabas na ito sa kulungan. Sinubukan pa nitong humawak sa pundasyon ng bahay, pero dahil sa lakas ng mga ito, hindi na rin yun kinaya ng lalaki. Maya-maya pa habang kinakaladkad yun papalayo, kitang-kita naman niya ang pagkakaroon nito ng malalapad na mga pakpak na kalaunay siyang ginamit ng mga ito para mabilis na tumakas sa kanilang lugar. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, nanatili naman siyang tulala sa loob ng kulungan. Yung katawan niya parang nagdidiliryo na dahil sa matinding panginginig na nararanasan niya. Kung hindi nga noon bumaba ang kanyang mga anak, hindi pa siya makakalabas sa ilalim nito. Lumipas ang gabing yon, wala na munang lumabas sa kanila.
Mag-iisang taon din silang nakakulong doon sa kanilang tahanan hanggang sa makaramdam na itong si Sabas ng kapanatagan. Nang muli siyang magkaroon ng lakas para magtrabaho, ginawa niya ang lahat para malimot ang mga nangyari. Yun nga lang, habang tumatagal, magmula noong nangyari ang insidente, unti-unti na ring nangayayat ang kanyang katawan at pagkaraan lamang ng 9 na taon, pumanaw na rin siya dahil sa tindi ng kanyang naging karamdaman. Bagaman matagal nang pumanaw itong si Sabas, patuloy pa ring umiikot ang kanyang istorya sa kanyang pamilya ukol sa nangyaring palitan ng kalakal sa pagitan ng 2 kambing at sako ng bigas. Okay. Opinyon ko sa kwento. Pinagtataka ko lang, no? Kasi yung nagdala sa kanila ng kambing, ninakaw lang yung kambing dun sa mag-asawang aswang. Unang-una, kayang-kaya ng katayin ng mag-asawang aswang yung nagnakaw ng kambing eh. Tapos syempre, yung mga kambing na yun, nagpapanggap lang naman na kambing, di ba? Aswang talaga sila. Bakit hindi sila pumalag nung ninakaw sila? Di ba? Unang-una, pwede nilang suwagin yon. Ano ba yung dahilan? Para ba yung 2 kambing makalipat ng lugar? Kasi nga yung mag-asawa hindi nananalo ng mga tao eh. Ay hindi nananalo ng mga kababaryo nila eh. Diba yung mag-asawang aswang, syempre gagawin din yun ng mga alaga nila. So mamemeste sila sa ibang lugar. So ngayon, nung nanakaw tong 2 kambing, hinayaan lang nila yon. Kasi nga ibang lugar na yung pupuntahan nila eh. Tapos tong 2 kambing ngayon, nameste na sa ibang lugar. Yun nga, sa lugar neto nila Sabas. Pero, yun lang talaga yung malaking tanong ko eh. Bakit hinayaan ng mag-asawang aswang? Ano rin ba? Meron din ba silang pakinabang doon? O baka may iba pang malalim na dahilan na hindi natin alam na tanging mga aswang lamang ang nakakaalam kung anumang klaseng dahilan yon. Diba? Pero overall, masasabi ko sa kwento, maganda naman, punong-puno ng aksyon. Marami nga lang akong tanong. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.